Yes, sir. Redlocks killing. From the sideline. Launches a three. Bang, bang. Puts up a three. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Adelaide 36ers versus Brisbane Bullets. This will be the second time na maghaharap ang dalawang koponan ngayong season. Dahil noong November 28, nagharap na po ang Bullets at 36ers. Pero bago natin ituloy ito, silipin muna natin ang team standing dito sa NBL. Ito pong Adelaide 36ers ay meron ng 4 na panalo at 6 na talo. Nasa ika-8 pwesto po sila at kasunod nila itong Brisbane Bullets sa ilalim na merong 4 na panalo at 7 talo. Nasa ika-9 na pwesto. Gutom sa panalo ang Brisbane Bullets dahil galing sila sa 4 na sunod-sunod na pagkatalo, habang ito pong Adelaide 36ers ay galing naman sa isang moral victory dahil na-upset nila yung league leader na Melbourne United. Sa kanilang unang pagharap, nanalo nga po ang 36ers 72-67. Pinangunahan ni Daniel Johnson ang 36ers sa kanyang 16 points at 7 rebounds, habang ito po nga si Todd Wieters ay nag-ambag ng 13 points at 4 rebounds. At si Mitch McCarron merong 9 points at 8 assists. On the other hand, ito po nga Brisbane Bullets ay underman sa laban na yon. Nanguna sa kanila itong si Tanner Krebs na merong 15 points at ito pong si Jason Caddy na pamilyar sa atin, no? Isa sa mga player ng Australia na umaawat nung nagkagulo at nagkaroon ng Gilas at Boomers brawl. At tulad nga ng sabi ko kanina, underman sila sa laban na yan dahil yung 3 sa 4 nilang leading scorer sa kanilang koponan hindi po naglaro sa laban na yan. But ngayon, no, dapat natin silang bantayan, especially ito pong isang pamilyar din sa atin na medyo nakatikim talaga sa Gilas at Boomers brawl dahil binato na ng upuan na one punch man pa ni Gio Halalon. Ang aking tinutukoy ay si Nathan Sobey na merong 16.8 points per game para dito sa kanyang koponan na Bullets. At ito nga po yung dalawa pa na leading scorer nila na hindi pa naglaro sa kanilang unang laban dito sa Adelaide 36ers. Ito pong si Lamar Patterson at si Robert Franks. At syempre, no, bukod dito sa inaabangan natin na Liu Chuan Sing versus Kai Soto, mas dapat po nating bantayan yung kanilang starting center na si Tyrell Harrison dahil malamang ito yung magpapahirap talaga kay Kai Soto sa laban na to. At speaking of Kai, syempre sabik na tayong makitang muli itong si Kai sa loob ng hardcourt dahil may mga games po silang na-cancel. Pero ito na nga po, no, muli nating makikita si Kai maglaro dahil last time ang ganda ng kanyang pinakita against Melbourne United. Talaga nga namang ilan sa kanilang mga sentro ay pinahirapan ni Kai. Ito pong si Ariel Hockporty, even JLA, yung kinukonsider na best center ngayon sa NBL. Though decent performance para kay Kai, wag muna tayong masyadong ma-hype. 1 game pa lang naman yon at he's getting better every day. May mga bagay pang dapat i-improve, lalong-lalo na yung kanyang rebounding. Though 4.4 rebounds per game in 16 minutes, maganda na yun, no? Considering na yung kanyang playing time hindi ganun kalaki. Pero syempre, no, dahil 7'3" itong si Kai, medyo dagdagan niya ng konti, no? Siguro maganda na yung 7 to 8 rebounds per game. Pero I'm sure tinatrabaho naman ni Kai yan at tulad ng sabi natin kanina, he's getting better every day. At tingnan natin mamaya, no, kung magkakaroon ng improvement dyan. At tulad ng lagi ko sinasabi, anuman ang maging outcome ng laban na to, anuman ang maging outcome ng performance si Kai, suportahan lang natin yung bata
mamaya po, no, 4:30 p.m. Philippine time, Adelaide 36ers at Brisbane Bullets. Sa mga nagtatanong kung meron bang live streaming, meron po ito, no, sa YouTube. Check nyo po yung Puso Pilipinas YouTube channel. At sa Facebook naman, lagi po akong nagla-live ng laban ng Adelaide 36ers doon. Silipin nyo po yung Lakas Pinoy PH at paki-like at paki-follow na din. At mamaya po, no, subukan po natin. Kita-kits po tayo doon. At yun lamang po. Mamaya ulitin ko lang, 4:30 p.m. Brisbane Bullets versus Adelaide 36ers. Redlocks killing. From the sideline. Launches a three. Bang, bang. Puts up a three. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Sixers versus Brisbane Bullets. This will be the second time na maghaharap ang dalawang koponan ngayong season dahil noong November 28 nagharap na po ang Bullets at 36ers. Pero bago natin ituloy ito, silipin muna natin ang team standing dito sa NBL. Ito pong Adelaide 36ers ay meron ng 4 na panalo at 6 na talo. Nasa ika-8 pwesto po sila at kasunod nila itong Brisbane Bullets sa ilalim na merong 4 na panalo at 7 talo. Nasa ika-9 na pwesto. Gutom sa panalo ang Brisbane Bullets dahil galing sila sa 4 na sunod-sunod na pagkatalo, habang ito pong Adelaide 36ers ay galing naman sa isang moral victory dahil na-upset nila yung league leader na Melbourne United. Sa kanilang unang pagharap, nanalo nga po ang 36ers 72-67. Pinangunahan ni Daniel Johnson ang 36ers sa kanyang 16 points at 7 rebounds, habang ito po nga si Todd Wieters ay nag-ambag ng 13 points at 4 rebounds. At si Mitch McCarron merong 9 points at 8 assists. On the other hand, ito po nga Brisbane Bullets ay underman sa laban na yon. Nanguna sa kanila itong si Tanner Krebs na merong 15 points at ito pong si Jason Caddy na pamilyar sa atin, no? Isa sa mga player ng Australia na umaawat nung nagkagulo at nagkaroon ng Gilas at Boomers brawl. At tulad nga ng sabi ko kanina, underman sila sa laban na yan dahil yung 3 sa 4 nilang leading scorer sa kanilang koponan hindi po naglaro sa laban na yan. But ngayon, no, dapat natin silang bantayan, especially ito pong isang pamilyar din sa atin na medyo nakatikim talaga sa Gilas at Boomers brawl dahil binato na ng upuan na one punch man pa ni Gio Halalon. Ang aking tinutukoy ay si Nathan Sobey na merong 16.8 points per game para dito sa kanyang koponan na Bullets. At ito nga po yung dalawa pa na leading scorer nila na hindi pa naglaro sa kanilang unang laban dito sa Adelaide 36ers. Ito pong si Lamar Patterson at si Robert Franks. At syempre, no, bukod dito sa inaabangan natin na Liu Chuan-Sing versus Kai Soto, mas dapat po nating bantayan yung kanilang starting center na si Tyrell Harrison dahil malamang ito yung magpapahirap talaga kay Kai Soto sa laban na to. At speaking of Kai, syempre sabik na tayong makitang muli itong si Kai sa loob ng hardcourt dahil may mga games po silang na-cancel. Pero ito na nga po, no, muli nating makikita si Kai maglaro dahil last time ang ganda ng kanyang pinakita against Melbourne United. Talaga nga namang ilan sa kanilang mga sentro ay pinahirapan ni Kai. Ito pong si Ariel Hockporty, even JLA, yung kinukonsider na best center ngayon sa NBL. Though decent performance para kay Kai, wag muna tayong masyadong ma-hype. 1 game pa lang naman yon at he's getting better every day. May mga bagay pang dapat i-improve, lalong-lalo na yung kanyang rebounding. Though 4.4 rebounds per game in 16 minutes,
maganda na yun, no? Considering na yung kanyang playing time hindi ganun kalaki. Pero syempre, no? Dahil 7'3" itong si Kai, medyo dagdagan niya ng konti, no? Siguro maganda na yung 7 to 8 rebounds per game. Pero I'm sure tinatrabaho naman ni Kai yan. At tulad ng sabi natin kanina, he's getting better every day. At tignan natin mamaya, no, kung magkakaroon ng improvement dyan. At tulad ng lagi ko sinasabi, ano man ang maging outcome ng laban na to, ano man ang maging outcome ng performance si Kai, suportahan lang natin yung bata. Mamaya po, no, 4:30 PM Philippine time, Adelaide 36ers at Brisbane Bullets. Sa mga nagtatanong kung meron bang live streaming, meron po ito, no, sa YouTube. Check nyo po yung Puso Pilipinas YouTube channel. At sa Facebook naman, lagi po akong nagla-live ng laban ng Adelaide 36ers doon. Silipin nyo po yung Lakas Pinoy PH at paki-like at paki-follow na din. At mamaya po, no, subukan po natin. Kita-kits po tayo doon. At yun lamang po. Mamaya ulitin ko lang, 4:30 PM Brisbane Bullets versus Adelaide 36ers.